Se murió la costumbre de siempre olvidar el amor y el aliento que alguien te da. Next kami. Bye-bye. Bye-bye, Athena. Puntayin mo yung bahay, ha? Alright, let's do this. Yep. So, una-una natin gagawin, kuha tayo ng travel tax. Ay, bayad pala ng travel tax. Alright, diretso na tayo dun sa Dilaw. Kasi naka-online check-in na tayo. Hindi na tayo pipila ng ganyan kahaba. Uy, naka-on yan, no? Say hi. Pares pala kami yung mall. Ay, nakabanda yung kayo mall. Rachel. Ate Rachel. Ano pa rin? Ano? Na-hold kayo. Ano ka tinanong sa inyo? Kasi tinanong niya, sino yung pupuntahan ko? Sabi ko, friend. Friend, sumad. O, tapos siningin niya yung passport niya. Oo, wala. Hindi naman niya tinanong. Sabi lang sa akin, sinong kasama mo? Ang pa. Tawag joke. Bex, bakit may pag-hold? Ano? Congratulations! Gusto mo na daw ako direct. Tapos ang tanong mo sa akin, magkasama kayo? So yun, sa wakas nalagpas na kami sa immigration. Sure ball na ang lipad sa Sydney. Kaya naman dumiretso kami dito sa mga lounges and chinek namin kung meron kaming free airport lounge access. At swerte meron. Free food and drinks tayo and cozy place to rest while waiting. Tandaan. May sticker pa kayo, sir? Meron. Nangingi ng sticker. Siya, nakuha na ng pabag. 100 ml? 125. 125 Alam mo na yun, eh. Nakalimutan ko eh. Sayang yun. Kaya nagaya ako. Dapat naglagay mo na ako. Kaya ako. Palagay mo na. Eto, to. Wala ba kayo malit na container, sir? Oo, salin mo na lang kaya. Kaya mo. Wala. Baka may malit kayong container kasi may salin. Pwede mo ba doon? Sa mga Dapat di kasi. Maliit. Dapat tinanggal mo daw. Hindi nga matanggal. Hindi daw matanggal. Baka i-mouthwash ka. Ito po first aisle. 7 hours and 20 minutes. Alright, time check. Magsa 7:30 na. So, 9:30 na dito sa Sydney. Inabot tayo ng 8 hours sa ere. Happy ka, babe? Your visa may be cancelled if you do not declare. So, punta tayo dito if you have declared something. Papacheck natin. So, hindi naman bawal yung mga kape, barley, gamot sa gout. As long as minimal, okay lang siya. So, nasa na yung mga bakla. Oh, lamig! Maliwanag ang araw pero lamig ng hangin. Yes, you have to pin number to drive. Automatic, no? Good morning. Okay, there you go. No. Kabila. Huwag na drive, guys. I was confused. Finish. Para tayo na sa ano, yung papuntang Philippine Arena. Pilig ko lang dito lang tayo sa BGC. Laban na to. Sabay bading balan. Hindi, yung maganda dito yung kumikabaw. Para ka nasa friend. Pwede pala mag-bike dito eh. Nagmamaga. Guys, dito na tayo. First time lumabas ng kontinente.
Dito tayo sa Sydney, Australia. Opera House, Harbour Bridge, ganda. At ayun ang tropang gala. Huy! Gala. 2, 1. Oh, you miss it. No, tourist. But I'm okay. Ah, New Zealand. As well, like, you know, only two things. Alam mo ba kung bakit sobrang iconic ng Sydney Opera House? Bukod sa ganda ng design, ay talaga namang sobrang unique nito. At noong 1960s, may ituturing na sobrang advanced na ng architectural concept niya. So one day, habang iniisip ni Architect John Otson yung design para sa Opera House, naghiwa siya ng orange at dun niya nakita yung perfect curve or shape na kailangan niya para sa bubong nito. Binuo niya yon na parang puzzle. Pinagpatong-patong niya hanggang sa makita niya kung ano yung gusto niyang forma. Tapos, sobrang perfect pa ng location. Nasa mismong Bennelong Point, overlooking the Sydney Harbour. Kapag golden hour, grabe, parang kumikislap sa liwanag ng araw. Isa ito sa pinaka-photogenic spots sa buong mundo. At syempre, sa loob, hindi lang iisang stage, may multiple performance halls, including tong concert hall na may world-class acoustics. Every year, more than 1,500 shows ang nagaganap dito. Kaya naman, naging simbolo na siya ng Australia. Creativity, innovation, at art all in one.